Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, may natitira pa tayong tatlong hadith about the tayammum. Pagkatapos ito, tapos na tayo dito, dadako tayo sa susunod nating chapter patungkol sa menstruation. Mahalaga yun, ha? Yun, siyempre, mga lalaki, mga babae, mahina sa ganitong rulings. Kailangan nating mga lalaki to pag nag-asawa kayo o may mga asawa na kayo, alam niyo ang batas sa patungkol sa pagdurugo ng babae, either sa panganganak o pagreregla. Napakalaking bagay na malaman niya ng isang lalaki. So, dakuha natin ang tatlong hadith nating natitira, hadith 115, 16, and 117. Dako muna tayo sa hadith 115. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجوائر ورواه ابن ماجه بسناد واهن جدا. So sinabi ni Ali radhiyallahu ta'ala anhu qal, nabi niya na nabali ang aking forearms, na nabali ang kanyang kamay. Okay, there's a possibility sa mga jihad to. Talagang ganyan. Pag mahina ka sa paghawak ng itak, malalakas yung mga impact ng mga nagdidigmaan eh. Kapag mahina ang hawak mo, talagang yung kamay mo mababali siya. Kaya kailangan sa jihad malakas ka, hindi pwedeng mahina. No? So there's a possibility dito nabali ito ang kanyang kamay. So in this situation, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanya, nung ito'y tanong ni Ali radhiyallahu an, sabi niya, sapat na ito ay i-wipe mo na lamang ang kanyang bandage. Meaning, alam niyo yung mga benda? Minsan hindi benda linalagay, mga stick. Kasi bakit talagay ang stick? Para yung buto tumuwid, bumalik. So, hindi mo may gaganyan kamay mo, stick ang ilalagay nila. Tapos minsan, babalutan din nila ng benda yon. Okay, minsan stick lang. Tapos may konting tali na nakalagay ang stick. So, meaning, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung binendaan nito, dahil benda nakalalagay dito, binalot ang benda, yung baling kamay ni Ali radhiyallahu anhu, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sapat na i-wipe mo na lamang, pahiran mo na lamang ang benda. Meaning kapag ikaw ay magwudu, or even nagusul, of course, minsan majujunub ka, mag-wet dream ka, o pwede naman tumabihan sa asawa, pwedeng majunub yan, so kailangan maggusul. Pero mahirap ang sitwasyon kapag gusul, kailangan ingat lang tayo na hindi mabasa ang sugat. Minsan maaaring lumala ito, sumakit ito dahil nababasa ito. Okay? So ang hadith na ito ay very weak. Wahin jiddan, hindi daif ang nakalagay. Da'fun, hindi. Wahin is also daif. Very weak ang hadith na ito. But, gayon pa man, kahit na weak ang hadith na ito, ay napakaraming sumusuporta sa Sharia natin ang patungkol sa wiping. So that's why ay tatalakayin natin ito. Dahil napakaraming sumusuporta rito sa hadith na ito para maging malakas ang hadith na ito. So meaning of jabair, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, in order niya ako na i-wipe ko ang bandage, meaning jabair, hindi lang bandage ang jabair. Ang nakalagay kasi dito, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pasaaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ito sabi niya, paamarani an amsaha alal jabair. So jabair, ibig sabihin nito hindi lang benda na inilalagay, lahat ng tinatakip. Lahat ng tinatakip sa pilay, sa sugat, sa rayuma, anumang idinidikit natin sa ating katawan. That is jabair. Even a stick, yung ilalagay para maging matuwid ang buto, hindi magalaw, bumalik yung buto hanggang sa magdikit ito, that is also jabair. So that is the meaning of jabair. Remember, hindi lang ito benda. I-translate lang nila rito, ang isang translate na benda. Okay? So that is the meaning of the jabair. Okay. Now, we will study it later, yung pag-haplos ng mga jabair. But, dakuhan muna natin ang benefit sa hadith na ito. Sa hadith na ito, makikita natin ang pagtatanong ni Ali radhiyallahu an. Meaning sa Islam, napakahalaga ng napaghahanap ng kaalaman.
Hindi po pwede na hindi mo alam ang isang bagay na hindi mo itinatanong ito. Dahil, unang-una, malalagay ka sa kahirapan sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, hindi ka mawawalan ng duda sa ginagawa mo. Puno ka ng doubt dahil hindi mo alam kung tama o hindi ang iyong ginagawa. At alam natin, ang mga sahaba na ito ay matimtiman sila sa pag-aaral sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At makikita rin natin ang kasigasigan ng kanilang pagtatanong. Kapag hindi nila alam, immediately itinatanong nila ito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam para malaman nila ang dapat gawin at maging magaan ang sitwasyon ng pagsamba. At magtatanong lamang kayo, remember, doon sa mga maaalam. Hindi kayo pwedeng magtanong kung kani-kanino lamang. Halimbawa, nakikita nyo na ang isang tao hindi siya nag-aaral, even na sa bahay, o hindi siya nakikinig ng mga lecture. Pagkatapos makikita mo, magtatanong ka sa kanya, hindi dapat yon. Dahil makikita natin sa hadith na ang tinanong ay yung maalam ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil kung magtatanong tayo sa mga taong hindi talaga nag-aanap ng kaalaman, maaaring hindi naman tayo mabibigyan ng tamang kasagutan ng mga yan. At tayo ibibigyan lang ng mga sagot na kung saan ay lihis sa pananampalatayang Islam. Kaya magtanong tayo sa mga qualified na dapat tanungan para malaman natin ang tamang kasagutan. So sa Islam, makikita nyo rito, wiping, nabali yung kamay niya, ibinalot ito, tapos iwa-wiping na lang. Bakit? Hindi na kailangan hugasan. Kasi sa Islam, ito ang relihiyon na ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang gawain ay ipag-utos niya kung ito'y nakakabigat sa atin ay kinakailangan gawin nating magaan. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Iniutos lang ng subhanahu wa ta'ala yung magagaan na pagsamba, hindi niya, ayaw niya yung mga pagsambang mabigat. Yan naman, kung babasahin mo nga naman ang yung pila, nabaling buto, maaaring lumala ito, ikamatay mo, ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala yung ganon. Hindi ganon ang origin ng reliyon ng Islam. Ang reliyon ng Islam, ito ay reliyong napakaluwag, napakagaan, especially kahit na haram, kapag ito ay life and death, necessity, pwede natin gawin ang isang haram. Walang haram sa Islam, kapag especially life and death. Like for example, sabihin natin na wala ng pagkain at mamamatay ako, mayroong pagkain sa harapan ko at mayroong inumin, alak pa. Tapos yung pagkain, baboy pa. But because of life and death, mamamatay ka, kailangan mong isave ang sarili mo, kailangan mong kainin yon. So kakain ka ngayon ng baboy, iinom ka pa ng alak. Of course, kapag nabulunan ka, iinom ka ng alak. So in this situation, walang haram. Because life and death ito. Hurimat alaykumul maytata, waddama, walahmal kinsiri, wama uhilla bihi li gayrillah, pamalitura bagi, wala adin, pala mo alay. Bawal ang dugo, bawal ang laman ng baboy. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero kung nalagay kayo sa mga kahirapan, nalalagay kayo limbawa sa necessity, especially life and death, wala kayong pananagutan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung kumain kayo ng mga haram. That's why in Islam, lahat ng haram, within necessity, wala kang kasalanan. Even paglabas sa Islam. Like for example, Ammar bin Yasir, radiyallahu an, alam niya na ang pag-insulto, pagkalulo kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ay paglabas sa Islam. Pero because of life and death, ikamamatay niya kung hindi niya gagawin ito, dahil pinapaso siya ni Abu Jahal, pinainom tubig, tapos yung bakal na bilog na iniinit nila, ipapaso nila sa kanyang tiyan. Masakit yun, tinatatak nila sa kanyang tiyan, tapos babalik doon, at pagkatapos sasabihin, sige, tumalikod ka sa sarili mo, pag tumalikod ka, stop, lalaya ka. Pero ayaw niya. Binabalik ulit yung ang bakal na yun para pasuin siya sa kanyang katawan. But finally, hindi niya na talaga kaya. So sabi ni Abu Jahal, sabi niya, sige, ipagkalulo mo na lang si Muhammad tapos halis ka na. Palalayain kita. So pinagkalulo niya. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos pinalaya siya, umiyak siya sa daan, tumatakbo siya, pinuntahan niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, ya Rasulullah, sabi niya, lumabas ako sa Islam, ipinagkalulo kita, Rasulullah, sabi niya. So ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpadala ng aya na kung saan ang mga napilitan lamang na kung saan hindi naman ito gusto ng kanilang puso, na persa lamang sila, wala silang pananagutan. Pero haram na haram yun, paglabas sa Islam yun, pagkakalulo kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. But because of life and death, necessity, haram in Islam, walang haram. Walang haram sa Islam. Pero yung hindi karapat-dapat na gawin, hindi pwedeng gawin. Makasabihin mo, kailangan kong patayin to, kailangan kong kainin tong kapatid na ito. Hindi po pwede yun. Hindi mo pwedeng patayin ang iyong kapatid para kainin mo siya. Kasalanan ang pumatay ng isang Muslim dahil necessity. Halimbawa, nasa isla kayo o sa boat kayo, nasa gitna kayo ng dagat, pagkatapos walang makakain, walang maiinom, sabihin mo, kailangan patayin ko to para makasurvive ako, makakain ako. Hindi po pwedeng gawin yun. So pareho na kayo mamamatay doon, hindi kailangan gawin yun
Yung may mga bagay rin na hindi po pwedeng gawin kahit na life and death, kahit na necessity, hindi pwedeng gawin natin ang mga bagay na gayon. Okay? So in Islam, makikita natin dito, dahil mahirap ang mababasa ito, aplusin mo na lang. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So meaning, ang isang mabigat na sitwasyon ay ginawang magaan. At alam niyo, sometimes ang hindi pagtatanong, hindi paghahanap ng kaalaman, hindi lang napupunta ito sa magkamali tayo, magkagawa ng bidaa, o kaya makapagsamba tayo ng mga may pagkakasala. Hindi lang. Pwedeng ikamatay pa natin. Ang mga bagay na hindi tayo nagtatanong, pwedeng ikamatay yan. Tulad ng isang sahabang ito, babasahin natin ang isang hadith dahil sa hindi siya nagtanong, ikinamatay niya ang kanyang kinalalagyan. Hadith number 116, bago ako dumako doon sa bandage wiping, ha? Wan Jabir radiyallahu ta'ala anhu fir rajuli alladhi sukha pagtasala pamata. Namatay siya. Innama kana yakfihi ay yatayammama wa yasiba ala jurhihi kirfah. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tummayamsaha alaiha wa yagsila sa'ira jasadih. Warwahu Abu Dawud bisinadim fi da'fun wa fi ikhtilafun ala rawih. Sa hadith na ito, sinabi ni Jabir patungkol sa isang tao, sahaba ito, na nasugatan siya sa ulo. Digmaan din to, Bethel, jihad. So, at ito ay naggusul. Na wet dream siya. Naggusul siya at namatay siya. Hindi niya alam ang pamamaraan eh. May taga siya sa ulo, na natulog sila, na wet dream siya, kailangan niya maggusul, naggusul siya, ikinamatay niya. So dito, nang malaman nito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, sapat na sa kanya, sabi niya, kapag ganon, magsagawa siya ng tayamum muna. Pagkatapos, bigyan niya ng takip yung sugat. Tayamum muna, tapos bigyan niya ng takip yung kanyang sugat. At pagkatapos, aniya, nung siya'y maggusul, iwawipe niya na lang yung bandage na inilagay niya. But nangadit na ito, sabi, magtayamum muna bago ilagay yon. Pag maggusul ngayon, babasahin mo limbawin sa paligid ng ulo, kaya basahin din, iwawipe mo yon. And then sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos niyang ma-wipe, yung mga bahagi na dapat basahin, basahin niya. Because of gusul, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nakita nyo, ang hindi niya pagtatanong ay ikinamatay niya. So sa Islam, hindi lang yung pwede tayo magkamali, magkasala, puno ng duda, hindi natin alam ginagawa, hindi natin alam pagsamba, kung tama at mali. Pwede mo pang ikamatay, katulad nito, namatay siya. So in this situation, ang resulta ng hindi nagtatanong, na hindi niya alam ang dapat ang kanyang gagawin, ay maaaring ang tao ay ikamatay niya ang isang bagay tulad ng hadith na ito. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito may continue itong hadith na ito. Ang continue, alam niyo ba? Sabi niya, ang gamot sa kamangmangan ay kaalaman. So if kamangmang ka, ang gamot ay kaalaman. Pero kung nagtanong siya, inshallah, hindi siya namatay. Dahil ang gamot ay ibibigay sa kanya kung paano yung pagsasagawa ng gusul. Pero dahil hindi siya nag-take ng gamot, meaning yung kaalaman, hindi niya kinuha, yun, ikinamatay niya. Para siyang may sakit na hindi siya uminom ng gamot, kaya siya namatay. Idinambing ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang gamot sa kamangmangan ay kaalaman. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, kung tayo ay lack of knowledge sa Islam, alam na natin ang ating gagawin, kinakailangan tayo ay maghanap ng kaalaman. Katulad nito, napakarami niyong matututunan kapag nag-aaral kayong ganyan. Okay. Unang-una, punta natin ang wiping. Ang wiping ng turban, pinag-aralan nyo ito, yung nasa ulo. At wiping ng medyas, pinag-aralan nyo rin ito. Okay? At wiping ng bandage or jabair, ano man nakatapal, ay hindi pareho ang rulings. Okay? Hindi pareho ang rulings. We know, ang wiping sa medyas 3 days. Saan? Kanino? Kaninong 3 days? Sa traveler, di ba? Kapag sa bahay, ilan? 1 day, 24 hours. O tinuro ko kailan mag-uumpis ang bilang niyan, ha? So, may ikhtilaf. Yan ang medyas. At alam natin yung turban, walang limitasyon. Basta ba mga ayos ang pagkalagay, mahirap ibalik, hanggat nakasuot siya, pwede mong i-wiping. Okay. At itong mga medyas na ito, hindi kayo pwedeng mag-wiping na hindi kayo nag-wudu o kaya junub kayo nag-gusul bago nyo isuot.
Kailangan muna, magwudu muna, kung ito ang hadat ninyo ay minor, magwudu muna bago nyo isuot yung medyas at may intention kayo bago nyo gawin yun na magwa-wiping lang kayo. Kung junub naman kayo, maggusul muna bago nyo isuot yun na may kalakip na intention magwa-wiping. Okay? Sa turban naman, wala namang ganun. Pero sabi ng iba, ang iba hindi agree. Kailangan din magwudu bago ilagay yung turban, katulad ng medyas at saka ka lang pwedeng mag-wiping. Kung hindi ka magwudu, hindi mo pwedeng wiping yan, tanggalin mo yan kapag ikaw ay magwudu o ikaw ay magwuwudu. At remember, hindi ka pwedeng mag-wiping ng medyas at turban kung ikaw ay junub. Kailangan mong tanggalin ang mga ito. Hindi mo pwedeng i-wiping ang medyas at turban kung ikaw ay junub, automatic mo itong tatanggalin. So ito ang mga rulings ng bandage, ang mga ruling ng medyas at turban. Samantalang ang bandage, pwede mong ilagay na kahit walang tayamum. Walang tayamum. Matitong hadit, nakita natin, kailangan magtayamum muna before ilagay. May ikhtilaf, nadako tayo dyan. But ang iba sabi nila, pwede mong ilagay ng walang tayamum o walang pagpapadalisay at pwede mo itong i-wipe. At ang kanyang limitasyon, wala. Maliban kung magaling na ang iyong sugat, hindi na ito pwedeng haplusin. Hindi na pwedeng haplusin. At pwede mong haplusin to even junub or wudu. Gusul or wudu, pwede mo itong i-wiping ang iyong jabair. Lagay natin sa jabair because mas maluwag ang jabair. So ito ang kaibahan nila. Kaya hindi pwede o hindi parehas ang kanilang mga rulings. Okay, now, paano ang paglagay ng bandage para pwedeng i-wiping? Sa hadith na ito, alam natin, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sapat na sa kanyang magtayamum, meaning magpadalisay ka dahil junub siya. Hindi naman siya pwedeng maggusul. Diba? Bakit? Kung magugusul sa pati sugat, kailangan niyang basahin. So magtayamum muna at saka niya ilagay yung takip at saka siya ngayon maggusul. Habang nagugusul siya, pagdating dito, iwa-wiping niya lang yun. Pero sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa hadith, magtayamum muna before na ilagay ang mga jabair. Kaya naman nagkaroon ng ikhtilaf. So sabi nila, ang jabair, bago mo ilagay, kailangan magtayamum. Kapag hindi ka nagtayamum, hindi mo pwedeng i-wiping. Yun ang iba. Hindi mo pwedeng i-wiping kapag ikaw ay hindi nagtayamum before na ilinagay. Dapat, tayamum muna before na ilagay yung kahit na anong jabair o bandage. Tayamum muna. Itinulad nila sa medyas. Ang medyas nila, kapag ito ay magwa-wiping ka, magwudu ka muna. At saka mo suot, may intention wiping. Ganon din ang jabair. Magtayamum ka muna, pagkatapos ilagay mo, at pag magwudu ka, o gusul, pwede mo nang ipahiran yung iyong bandage o jabair. Pero sabi nila, kapag hindi mo ginawa ang tayamum, nilagay mo lang, sa kanila hindi tanggap ang wiping. So sabi naman ng iba, hindi. Itong hadith na ito ay nagpapakita lamang na rekomenda lang yung tayamum before na ilagay mo. Hindi ito obligatory nila. Okay? So sabi ni Al-Fawzan, rahimahullah, halimbawa aniya, kung gayon pala, kung ang isang jabair ay ilagay ng walang tayamum at hindi pala tanggap ang wiping, paano aniya kung ang isang nabalian ng kamay, katulad ni Alir dahil digmaan, at nawalan siya ng malay? Nung pagkatapos ay ilagay yung bandage, wala siyang malay, balot yun, pagkagising niya ba, kailangan niyang tanggalin yung bandage? Kasi hindi tanggap na wiping yun, kailangan magtayamum muna before na ilagay yun. Nung nilagay yun, wala siyang malay, wala siyang intention. So sabi nila, kung gano'n, sabi ni Al-Fawzan, rahimahullah, tanggalin mo na yon. Pero mukhang napaka-imposibleng gawin niya yon, sabi niya. Bali yung buta niya, kung tatanggalin niya, paano niya ibabalik yon? In this situation, ibig sabihin, hindi pwedeng i-wiping yon. Kaya para kay Sali Al-Fawzan, rahimahullah, pwedeng i-wiping. Ang ilagay mo ang jabair kahit na walang tayamum, anila ang hadith ay rekomenda lamang. Actually, sabi ng iba, ang hadith ay hindi lang ganon. Sabi nila, ang hadith ay very weak. Napakahina ng hadith, sabi nila. Kaya lang, nasuportan ng ibang hadith, kaya ito ay lumalakas. Ngunit nakatwiran pa ang iba, anila, kung may makakatulong sa kanya, meaning humingi siya ng tulong, patanggal yung bandage, then mag-intention, magtayamum, ipabalik niya muli yung bandage. Mahirap ba yun, anila? So ang mahalaga, sabi niya, nasunod yung hadith. So sabi nila, maghanap ka ng katulong, patanggal yung bandage, magtayamum, pagkatapos pabalik yung bandage. Nang sa ganun, pag magwudu, ay hahaplusin na lamang ang buong bandage. So sabi nila,
Ito ang naging katwiran nila. Ang sabi naman ng iba, hindi. Kahit na ilagay mo yaan, according to Alapia, ilagay mo yaan nang walang tayamum, there is no problem. Eh, pwede mong i-wipe yan. Ang Islam ay very magaan na reliyon. Hindi ito pwedeng pabigatan. At according to Hanbali, sabi nila, kung ito'y inilagay na walang tayamum, no wiping. Pero magtayamum ka na lang. Mas magaan sa kanila. Kung nilagay mo ito, halimbawa, nawalan siya ng malay, inilagay yon, walang tayamum. So pagdating doon sa wiping, hindi wiping ang kailangan. Halimbawa, nagudo ka, binasa mo lahat. Pagdating dito, walang wiping. Dahil hindi mo isinuot yan nang mayroong kapagpapadalisay. Isinuot ng walang kadalisayan. Pagdating dito, aniya, magtayamong ka na lang para dito. No wiping. Sa hanipa naman, hindi. I-wiping mo, even nakalampas ng nakalaate, i-wiping mo, basta maraming winiping mo. That is enough. Tanggap na ang iyong wudu o pagwa-wiping sa iyong jabair kung ikaw ay nakasuot ng walang intention na mag-wiping. So sabi nila, ang Islam ay very magaan, napakagaan. Bakit ba hindi pwedeng ilagay natin yung bandage patapos i-wiping, kapalit yan ng kamay? That's why nila, pwede yan. So Allah knows best. Ngayon, kung wala naman tayong karandaman, mas mainam sigurong bago nating ilagay yung bandage, walang sapat na dahilan naman na pwede nating itayamum, lagay natin yung bandage. Alhamdulillah, ngayon, kung hindi natin alam, napilay tayo, nabalian, na hindi natin alam, nilagay ito, like in hospital, nagising ka na lamang, so kunin natin yung isang patwa na pwede natin itong i-wiping kahit wala tayong intention na nagtayamum nung ilagay ito. Alhamdulillah. Now, paano kung walang balot? Meron mga sugat na walang balot. Maliliit lang sa mga gilid ng kuko, mga ingron ba yun, brother? Ang tawag doon? O kaya yung mga sugat na maliit, binigyan ng penicillin. Wala itong balot. So, ito ay i-wipe lang natin. I-wipe yung ganyan yung sugat na maliit. Pero paano kung hindi nyo ma-wipe? Nangangamba rin kayong mamamaga, meron ganyan, di ba? Sasakit. Mga ingron, kapag nabasa lang ng konti, sakit-sakit niya kapag nabasa. In this situation, pinapayagan kang ibalot mo ito. Pagkatapos ay i-wiping mo. So, kung gusto magtayamum muna, bago mo ilagay yon, gawin mo yon. But, kung walang pambalot, pwede nyong ipantayamum ang sugat. Halimbawa, may sugat ako rito. Iwa-wipe nyo lahat yung sa gilid niya. Yung sa gilid niya. Yung sugat wag. Dahil walang balot eh. Pero yung gilid niya na walang sugat, kailangan nyong basahin yun. Hindi matatanggap ang wudu kapag hindi nyo binasa yun. Okay? Ibe na gusul. Pagdating dito, pagkatapos nyo ng magudo, hindi yung pagdating nyo dito, tsaka kayo magtatayamum. Hindi ganon. Maliligo ka ng buhangin ng basake. Pagkatapos mo lahat bugasan ng bahagi ng dapat wuduhan, yon, tsaka ka magsagawa ng tayamum. Meaning magpunas ka muna at tsaka mo i-perform ang tayamum para sa sugat na yan. Pero kung gusto mong balutan mo tapos i-wiping mo. Yung ilalagay mong jabair. Ba't paano kung itatayamum mo, sabi ng iba? Kung ilalagay mo ang jabair nang walang tayamum, hindi ka pwedeng mag-wipe. Sabi na, kailangan itanggalin ulit tapos magtayamum, bibalik. Sabi ng bali, hindi naman. Sa kanila, kung nailagay mo ng walang tayamum, hindi ka pwedeng mag-wiping. Pagdating sa wudu, palagi mo lang itinatayamum yan. Okay? So sa Hanafiya naman, walang problema. Pwede mong i-wiping yan, kahit na hindi ka nakapagtayamum. Ilagay mo, nang walang tayamum, pagkatapos, pag mag-wudu, wiping mo. Eh paano kung yung sinasabing rulings na ang tayamum o ang jabair hindi pwedeng i-wipes kung walang tayamum? Eh paano yung mukha mo ang may sugat? Alam natin, pinag-aralan tayo mo, kailangan buong mukha mo, papahiran mo. Eh, paano kung ito may sugat? Of course, hindi mo ito papahiran. Ano ang magiging batas dito? Dahil ang tayamum mo, kung hindi mo naugasan to, o hindi mo na tayamum to, napunasan sa tayamum, hindi kumpleto ang yung tayamum. So, anila, sa ganitong sitwasyon, iwasan yung mabigyan ito ng lupa dahil nangangamba kayo, magtayamum kayo, pero laktawan nyo to. Ining yung gilid lang. Pagkatapos noon, ibalot nyo. At pagkatapos magwudu na, pag magwudu na, i-wiping nyo. Pero dahil anila na hindi kumpleto ang tayamum, pag magaling ka na, ulitin mo lahat ang yusala. Yun ang kanilang katwiran. Dahil yung tayamum mo, anila, hindi yun kumpleto. Kulang ang tayamum mo. So pansamantala, dahil hindi mo pwedeng bigyan ng buhangin yung sugat mo rito, halimbawa nataga sa digmaan, malaki, so pagkatapos magtayamum, papahiran mo mukha, lalaktawan mo yan, papahiran mong gilid ng ganyan, tapos kamay, pagkatapos i-bandage na. Pagkatapos pag magwudu na, i-wipes nyo ito. Magwudu kayo, laktawan nyo ito, tapos basahin yung gilid ng bandage, tapos aplusin nyo. At pagkatapos noon ay, pag magaling na ito, ulitin nyo ang inyong sala.
because yung tayamum mo ay hindi complete. Pero paano kung ang yung tayamum ay kumpleto naman? At ang yung sugat ay hindi bahagi ng pagtatayamuman. Siyempre, halimbawa, tayamum, kamay lang mukha eh. Yung sugat mo nasa paa. Nasa paa, pero sakto sa wudu naman yan. Pag magwuwudu ka, mababasa siya. Ba't yung tayamum, hindi naman. So, ganito ang mga estilo ng mga pagtatayamum. Halimbawa, may sugat tayo sa paa. Okay? So, pagdating sa paa, ilagay natin ng bandage, okay? Tayamum muna. Bakit ka magtatayamum? Para ilagay mo yung bandage. Dahil anila, kung wala kasing tayamum, linagay mo yung bandage, hindi pwedeng i-wipe. Okay, let's say sabihin tayamum. Lagay mo ngayon bandage intention mo para kapag magwudu, iwa-wiping mo. Now, kapag magwudu ka na ngayon, lahat ng katawan mo, babasahin mo, or either gusul. Pagdating mo doon sa paa, ugasan mo lahat ang pwedeng mabasa. Except the jabair. Kung ang jabair, halimbawa nakabalot ito, may benda or nakabalot na sa itaas ng paa, yung gilid niya, pupunasan mo ng daliri mong basa. Kung benda naman, yung paikot niyang daliri mo, babasahin mo yung gilid ng benda. At pag ginaplusan mo ito buo, dapat iwa-wipes mo ito buo. Kung nakapaikot sa kamay, mahaba, iwa-wipes mo yan. So in this situation, pagkatapos mo itong winipes, ang kapalit nito, dalawa ang ikhtilaf. Kaya bakit daw ito winipes mo? Dahil sa sugat. Paano yung sobra? Of course, kapag binalot mo, siguro may sobra naman na walang sugat. So in this situation, may problema. Dahil kailangan nating basahin yung nakabalot na hindi na sa sugatan. Now, ganito ang rulings. According to the Shopee, kung ang benda mo ay naibalot o natakpan, ang walang sugat. Okay? Ang gagawin nyo, babasahin nyo muna yung gilid na nakabalot or benda, lahat ng gilid kailangan mabasa. Pagkatapos i-wipe. Sa kanila, yung wiping, kapalit nung walang sugat. Meaning, hindi kapalit ng may sugat. At pagkatapos mo mag-wiping para kapalit doon sa walang sugat na natakpan, after wudu, ipagtayamum mo yung may sugat. At sa hambali naman, hindi ganon. Ito naman ay kapalit ng sugat, ang pagwa-wiping. Kapalit ng sugat. At yung mga hindi sugat, yun naman ang ipagtatayamum mo. Meaning, baligtad sila. Mayroon din siyang tayamum sa kanya. Badahanapi, iba ang estilo niya. Kung ang yung benda o nakatakip, okay, ay pwede mong punasan ng sugat mo, tanggalin mo yung takip. Sa kanila, hindi sila naniniwala na magtayamum muna bago ilakay. Hindi. Sa kanila, kahit walang tayamum, pwede mo lagay. Ngayon, pag magwudu ka na, kung kaya mong basahin, kailangan mong tanggalin. At saka mo i-wipes lahat. Ngunit kung nangangamba ka, na i-wipes mo yung sugat, sa gilid na lamang. Ngunit kung nangangamba ka pa rin sa gilid, ilagay mong takip, i-wiping mong buo. Mas magaan sa kanila. At kahit pwede mong basahin yung sa gilid ng sugat kapag tinanggal mo, ngunit ang pagtanggal ay masakit, hindi mo na kailangan tanggalin, i-wipe mo buo. Medyo magaan ang hanapiya. Okay? So meaning sa kanila, kung nangangamba kang punasan mo ang sugat at pati gilid niya, hindi na kailangan tanggalin mong bandage. Punasan mo lang, that is enough na sa kanila yan. At kahit matanggal yan, hindi nasisira ang wiping yan. Sa kanila, hindi masisira. Tuloy lang ang yung wiping. Pero may condition din sila, of course. Okay, so iyon ang tamang pamamaraan ng wiping. Basahin nyo muna sa gilid, tapos i-wipes nyo. Pagkatapos magwudu, magtayamum kayo para doon sa isa. Pero hanapin yan, no problem. Kahit walang sugat, may sugat nakatakip, basta wiping mo lang, kapalit na yan ng paa, kamay o paa para sa kanila. Wala nang problema yon, pwede ka nang magsala. Okay? That is the correct wiping. So, in this situation, pwedeng vice versa. Yung 1 and 2. Pwede nyo gawin na, i-wiping nyo muna, and then linisin nyo yung gilid. Pagkatapos mamaya magtayamum. O pwedeng linisin nyo muna yung gilid, basahin, pagkatapos i-wiping. Walang problema doon. Walang problema kahit magkabaliktad yung dalawa at sa bandang huli, kayo ay magsasagawa ng tayamum. Okay. Alhamdulillah. Now, paano naman kung ang benda ay natanggal? Halimbawa, natanggal ang benda, nakalagay, natanggal ito. Na-break ba ang wudu natin? O kung nagsasala tayo, break din ba ang sala natin?
So ayon sa mga Maliki, kapag ang takip, ang jabair ay nahulog, matapos ang sugat o karamdaman, magaling na, nahulog siya, pero magaling na pala siya. Magaling na. In this situation, di ka na pwedeng mag-wiping dyan dahil magaling na sugat mo, boundary na yon, kailangan mo ng magudo. In this situation, ang epekto ng pagpahid, yung wiping na ginawa mo nung nagudol, natanggal, magaling na pala, wala ng bisa. Meaning tanggal na yung bisa ng wiping ng bandage. Ngayon, anila, kung nagsasala ka at natanggal ito, dahil wala ng bisa yon, wala ng bisa ang iyong sala. But para sa kanila, hindi mo kailangan magudo. Ang gawin mo lamang, anila, kung nangyari ito, nakadalisay ka, nagsasala ka, ang sala mo invalid na, magmadali kang ugasan yun, gumaling na sugat. Meaning, uugasan mo lang yun. Hindi mo kailangan magudo. Kung sakaling ito ay nalaglag, natanggal yung jabair, nagsasala ka, hindi pa magaling. Sa kanila, nawalan na ng bisang wiping. Ibalik mo lamang, stop kang sala, valid na sala, ibalik mo ang jabair, then wipes mo ulit. Pero ang kondisyon nila, hindi dapat matagal. Hindi dapat matagal. Ang kondisyon kapag ito'y pinatagal mo, mawawalang bisa din, pati ang wudu. Okay? Para nilang ginawang muwala ang dating. Ngunit sabi nila, kung ito ay nakalimutan nyo, kahit nagtagal, nakalimutan nyo lang at naalala nyo, ibalik nyo at i-wipes nyo, continue pa rin ang inyong ritual. Meaning, nakawudo pa rin kayo. Ang mga Shafi'i, iba ang sa kanila. Sa kanila, kapag nahulog ito, either na ang panalangin at ang wudu ay mawawalang bisa. Okay? Meaning, kung ito ay nalaglag, sa panahon na ikaw ay nagdarasal, anila, magaling ng sugat mo, nalaglag, magaling naman ang sugat. Okay? Kung ito'y natanggal, magaling na ang sugat, ang sala at ang kanilang wudu ay break. Kanina, hindi sa mga Maliki. Yung sala lang ang break, pero agad-agad mo dapat haplusin yung sugat na gumaling. Sa kanila, hindi. Wala kang pwedeng hugasan, kundi break na rin pati ang iyong wudu. Kung ito'y nalaglag na, magaling na. Ngunit, kung ito ay nalaglag, meaning hindi pa magaling ang sugat, okay, ang panalangin o sala wala na rin bisa. Ngunit yung ritual meron pa rin, katulad ng mga Maliki. Ibalik mo lamang yon at aplusin mo rin para sa kanila. Aaplusin mo rin. Kung hindi pa magaling ang sugat. Ang tanging sala lang ang mawawalang bisa para sa kanila at pagkatapos ibalik mo ulit yung jabair at pagkatapos ay punasan lamang ito, okay pa rin. Pero kung magaling na, parehong break, wudu at saka ang sala. Sa mga Hanafi, naniniwala sila, ito talagang maibay sa kanila. Kapag natanggal ang bandage o jabahir, okay lang. Ibalik mo lang, hindi mawawalang bisa ang sala, hindi mawawalang bisa ang wudu. Nagsasala ka na, natanggal, ibalik mo lang. Walang pahid-pahid, wala nang wiping-wiping. Sa kanila kahit natanggal, hindi mo nakita yung kanina, sabi niya, tanggalin mo. Di ba? Pag magudo ka, punasin mo, tanggalin mo. Sa kanila, hindi makalaging tinanggal mo. Counted pa rin na nakadalisay ka. Kung hindi mo kayang basahin yung tubig, yung sugat mo, tsaka gilid, sabi nila, yung gilid na lang. Kung hindi pwedeng gilid, ibalik mo yung takip. Tsaka mo, wiping mo na lang. So kanila, kahit tanggalin mo, walang problema. Kaya kung nakawudo ka na, tinanggal mo, binalik mo, walang problema sa kanila yan. Yung kanina kasi magwuwudo ka kaya pinatatanggal niya. Mabasahin mo, kung hindi mo kayang basahin, balik mo, wiping mo. Pero kung nagwuwudo ka na, at nalaglag ito, hindi mo kailangan magsagawa ng wiping o wudu. Habang nagsasala ka, natanggal siya, ibalik mo lang. Tuloy mo sala mo, ang yung wudu ay hindi nawawalan ito ng bisa according to the Hanafi. Okay? According to the Hanafi. But, kung nalaglag ito ng magaling na ang iyong sugat, magaling na ang sugat mo, nalaglag ito. Sa kanila, kapag huling sitting, doon nalaglag, huling sitting, meaning yung pangapat na raka, halimbawa duhur, hindi ka pa nakaupo, but malapit ka na doon, o bago yon, hindi ka pa nakaupo, bago yon, either first raka, second raka, third raka, hindi ka umabot doon sa sitting. Kapag ito ay hindi umabot sa sitting at natanggal ito na kung saan ay magaling na ang sugat, ang sala ay imbalido. Pero ang wudu mo ay hindi imbalido. Hindi imbalido.
So meaning, first raka, third raka, fourth raka, natanggal ito, magaling na sugat, invalid ang sala. Kailangan mong ulitin yung sala mo. Pero kung ito ay hindi pa magaling, natanggal siya, ibalik mo lamang, tuloy mong sala, tuloy pa rin ang wudu mo, walang problema para sa kanila. But by the way, para sa mga hambali, kapag nahulog ang jabair, ang buong pag-uugas ng tao ay imbalido. Parehas sila ng Shopee. Sa kanila naman, hindi. Ang pinagkaiba lang sa Shopee, sa mga hambali, magaling man o hindi. Kahit magaling sugat mo, hindi magaling, sa kanila, imbalido ang wudu mo. Okay? Sa kanila, imbalido ang wudu mo. Ngayon, kung ito'y natanggal, magaling ka na. Imbalido ng wudu mo. So in this situation, hindi mo na kailangan mag-wiping, kailangan mo nang magsagawa ng wudu. Stop sala. Stop kang sala, imbalido yung wudu mo. Kaya kung nagsasala ka, nalaglag ito, magaling na yung sugat mo, sa kanila, imbalidong sala, imbalido ang wudu. So kailangan mo ngayon magsagawa ng wudu. Ulitin mo yung sala. Pero kung ito ay hindi pa magaling, natanggal, hindi pwedeng ibalik mo lang, mag-wipes ka, hindi. Sa kanila, ang gagawin mo ngayon, ibabalik mo yung takip mo. Okay, pero kailangan mong magsagawa ulit ng wudu at magsagawa ka pa ng tayamum. Hindi lang wudu, dahil hindi pa magaling ibabalik mo Magsagawa ka ng wudu, pagkatapos magtayamum ka, pagkatapos mong winiping ito at binasa sa gilid. Bakit? Dahil sa kanila, yung wiping, kapalit ito ng sugat. Baliktad sila ng Shopee. Yes, Shopee. Shopee, yung wiping para sa walang sugat. Yung wiping. Yung tayamum para sa sugat. Sa hambali, yung tayamum, yung walang sugat. So, baliktad sila. Kaya kapag binalik mo ang takip-an nila, break na yung wudu mo, at tapos winiping mo ito sa magmagudu ka ulit, pagkatapos magsagawa ka ulit ng tayamum para sa mga hambali. So, iba-iba ang kanilang pananaw patungkol sa wiping. But kung saan ang magaan, sabi nga natin, ang Islam, ang gustong-gustong pagsamba ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay yung hindi makapagbibigat sa atin. Hindi makabibigat. So kung inaakala ninyo na magaan na kahit walang tayamum, ilagay natin bandage, pagkatapos kahit walang tayamum, pag winipes natin, it's okay. Alhamdulillah. Kung inaakala nyo, medyo doubt kayo doon, gusto niya yung wiping tapos may tayamum, alhamdulillah. But at least malawak ang knowledge ninyo sa bagay na ito, at alam nyo kung ano ang mas matimbang at mas mabuting gawin pagdating natin sa pagtatayamum. At alam na natin ngayon kung paano, kailan natin idalagay ang benda. Siguro mas-shit tayo na magtayamum muna bago natin ilagay ang jabair, either benda, either mga tapal-tapal. Siguro mas-shit kung kailangan muna nating magsagawa ng tayamum tapos ilagay natin to. May intention tayong iwawiping kapag magwuwudu. Ngayon, pagdating sa marami kang sugat at ikaw ay magwuwudu, kanila, kung ito ay parte ng mga wuwuduan at maraming sugat na hindi mo pwedeng basahin, every sugat, bawat sugat, gagawa mo sila ng tayamum. Kung 5 ang sugat mo, may bandage lahat, 5 tayamum. Pero sabi ng iba, kahit isa lamang, na ang layunin na tayamum, katapos mong i-wipes lahat, isang tayamum para lamang sa mga maraming sugat. Dahil konektado naman yan sa isang balat natin, anila. Lalo na kung ito ay napakarami na. But ang tanong ngayon, paano kung gusul? Hindi mo maiwasan na hindi ito mabasa. Gusul ito. Sugat nakakalat sa kamay mo at kasama ito sa wudu hanggang siko. Halimbawa, napakarami mong taga o sugat o anumang tumubong sakit sa atin. Ngayon, ibinalot ito, ibinenda ito. At napaka-imposible na hindi natin ito mabasa dahil maggugusul tayo. So gumawa kayo sa abot ng makakaya nyo ng paraan na hindi ito mababasa. But kung napaka-imposibleng hindi mabasa, ipagtayamum nyo ang isang bahagi na kung saan nangangamba kayong mabasa na hindi ito maiwasan. But lahat ng bagay na pwede nyong basahin o kahit haplusin lang, pag sumikapan nyong haplusin. Pag sumikapan nyong haplusin. Pero kung ito ay tapal-tapal at napakarami at napaka-imposibleng haplusin at tiyak may mababasaan nila, ipagtayamum nyo. Ngunit yung kaya nyong basahin, ay basahin nyo o haplusin ang mga ito. Kahit na mayroong mga bagay na hindi tayo mahaplusan, nakaligtaan natin,
alam natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi tayo pinapatawan ng kasalanan kapag hindi natin ito sinasadya. Sapagkat napakahirap na ng sitwasyon. Kaya sabi ng subhanahu wa ta'ala, "Fattakullaha mastata'tum." Tatakutan nyo lamang ako sa abot ng inyong makakaya. Kung ginawa nyo na ang inyong abot ng makakaya at mayroong kayong na-mistake o na-miss na hindi nyo sinasadya, alhamdulillah, pinapatawad yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Don't worry, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay palaging maunawahin, mapagpaumanhin, basta't hindi natin sinasadya ang ating mga ginagawa at ginagawa natin ang pagsamba sa abot ng ating makakaya, tiyak ang Allah subhanahu wa ta'ala ay malulugod sa atin dahil ginagawa natin ang pagsamba ayon sa kanyang gusto, na ang gusto niya ang pagsambay gawing magaan sa bawat isa sa atin. Okay? So the last hadith, ang muling hadith natin, hindi na masyadong matagal ito. Hadith 117, Pan Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala min sunnati an la yusalli ar-rajulu bitayammumi illa salati wahidah thumma yatammamu lis-salati al-ukhra wa rawahu Daraqutni bi isnadi da'fun jiddan. This is da'ifin jiddan. Ibn Abbas radhiyallahu an, ang sunnah kapag kayo ay magsasala, sabi niya, huwag kayong magsala ng more than one prayer sa tayamum. Meaning kapag nagtayamum kayo, mamaya sala, hindi ka na pwedeng magsala hanggang hindi ka mag-perform ulit ng tayamum. Break ka man o hindi, kailangan mong magtayamum, sabi ni Ibn Abbas radiyallahu an. But this is a very weak hadith. Yes, kung ito ay pautos, this is a very weak hadith. Ang hadith, sabi niya, hindi kayo pwedeng magsala, meaning, gagaanin ko, hindi kayo pwedeng magsala ng dalawang sala sa isang tayamum. Para maging magaan, malinaw. Bawat sala may tayamum, ibig sabihin ni Ibn Abbas radiyallahu an. Meaning, bawat sala may tayamum, break ka man o hindi. Kapag magsasala ka sa susunod na sala, may tayamum. I give example, para malinaw lalo. Duhur nagtayamum ako, nagsala. Katulad ng pinaliwanag natin, may bandage ako, etc. O nagtayamum lang ako. Okay, nagtayamum lang ako dahil walang tubig. Yung pinaksa natin nakaraan, o hindi natin pwedeng gamitin tubig. O kaya nagtayamum ako dito sa aking mga bandage. Okay. So may tayamum. So kapag kayo ay nagtayamum, sabi ni Ibn Abbas radiyallahu an, may tayamum kayo. Kapag sa susunod ng sala, kailangan mo muling magtayamum. Hindi po pwede na hindi ka magtayamum. Break ka man o hindi. So, bawat sala may tayamum. But this is a very weak. Kung ito'y pautos. Ngunit kapag sinabing pautos, this is a obligatory. Very weak. Pero kung hindi naman pautos, recommenda, that is good. Because, pwede tayong magsala na kahit nakawudo ay magwudo tayong ulit. There's no problem. That is a sunnah. Kaya kung ito'y recommenda, no problem. Dahil pwede tayong magtayamum pagkatapos ng ibang sala kahit hindi tayo break. That is a sunnah. Because ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kahit nakawudo yan, kapag darating ang isang sula, magwuwudo siya ulit. At sinabi niya, mayroon kayong karagdagang reward kay Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, kung tayo'y nakatayamum at hindi tayo na-break at dumating isang sala, pwede tayong ulit magtayamum. But this is recommended. Pero kung pautos ang hadith na ito, every sala, na kailangan magtayamum, break ka man o hindi, this hadith is very weak. Hindi ito pwedeng panaligan ang hadith na ito. This is the last hadith. Wa akhiru da'watil hamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalam ala rasulillah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah